Narito na ang Express headline sa oras na ito. Pamilya ng soccer player na si Lucas Trejo namatay sa lindol sa bansang Venezuela. Wala ng buhay na matagpuan ng mga rescue team ang asawa at dalawa nitong anak ng Argentine soccer player na si Lucas Trejo matapos gumuho ang kanilang apartment sa Playa Grande sa La Guaira dahil sa malakas na lindol na tumama sa hilagang bahagi ng Venezuela. Natagpuan ang mga labi ng kanyang asawa na si Yanina Maranella at kanilang mga anak na sina Aaron at Ainhoa. Makalipas ang 74 na oras na search and rescue operation, si Trejo na naglalaro para sa Venezuelan club na Sport Maritimo de la Guaira ay agad na nagtungo sa lugar ng sakuna matapos malaman ang sinapit ng kanyang pamilya habang siya ay nasa Caracas para sa laban ng kanyang koponan. Sa ngayon, patuloy pa ang search and recovery operation sa mga lugar na sinalanta ng lindol. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay ang football club ni Trejo at iba pang personalidad sa South American football sa sinapit ng kanyang pamilya. Samantala, pambihirang halaman muling natuklasan sa Mount Apo makalipas ang 122 taon. Muling natuklasan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Davao Region ang Ophryorrhiza biflora, isang pambihira at endemic na halaman sa Pilipinas sa loob ng Mount Apo Natural Park makalipas ang 122 taon. Napansin ng monitoring team ng Protected Area Management Office o PAMO ang nasabing halaman habang nagsasagawa ng regular na wildlife monitoring at kumukuha ng mga camera trap sa isang forest trail. Matapos ang pagsusuri, nakumpirmang ito nga ang Ophryorrhiza biflora, isang species na unang naitala sa Mount Apo noong 1904 ng American botanist na si Edwin Bingham Copeland. Ayon sa DENR, ito rin ang kauna-unang pagkakataon na magkaroon ng photographic documentation ang naturang halaman na itinuturing na isang malaking tagumpay para sa botanical research sa Pilipinas. Binigyang diin din ng ahensya na ang muling pagkakatuklas sa halamang ito ay lalo pang nagpapatibay sa kahalagahan ng bilang isa sa pinakamahalagang biodiversity hotspot sa bansa at sumusuporta sa kandidatura nito bilang isang UNESCO Global Geopark. Abangan ang iba pang mga balita mamayang 9:30 ng gabi sa Philippine Headlines.